ko alam paano i-intro. So, I'm back. Na-conclude ko talaga for the past year na gusto ko talaga mag-make ng mga videos. Na-inspired lang ako lately to go back to it. Since dun ko nakikita talaga na happy ako dun sa pag-film ng mga vlogs, ng mga content. Naisipan ko mag-I'm back video para lang malaman niyo ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Bakit inconsistent ako. Ever since, feel ko the most consistent I was sa YouTube channel ko is nung nasa Pinas ako. I think because wala pang masyadong commitment. And then yung family ko din, ang daming ganap. So there was so much to share as well. Although meron din naman maraming ganap ha nung nag-move ako ng New Zealand. Pero kasi si Tam, yung partner ko, mahiyain. So parang nag-adjust ako para sa kanya. When I should have not, like sana hindi ako nag-adjust ng 100%. Sana man lang tinirhan ko yung sarili ko at nag-vlog pa rin. But anyway, andito na tayo. Supportive na siya. Mahiyain pa rin siya, pero sabi niya, kakayanin niya. So today's video, while magchichika tayo, ano yung mga nangyayari, mag-get ready ako kasi lalakad ako later. I like the feeling of moisturized skin. Yung moisturizer ko is New Zealand brand, Trilogy. That was a gift from my sister. So, what really happened, no? Aral ako dito sa New Zealand, right? And then, may mga post pa rin naman ako na videos nun. I think one lang. In that time frame na nag-aaral ako, na-meet ko si Tam. And then, sunod-sunod na yung nangyari. Nag-live-in kami, nag-lockdown, nag-engage, nakasal kami. Pagkatapos nun, may gift yung in-law ko from, yung free gift bag, fly ka ng business class, palagi niyang binibigay sa akin. So, ginagamit ko lahat ng skincare para di magamit yung sarili kong skincare. Last year, yung binigay niya sa akin, Bulgari. Ito is, I think it's a Paris brand, Diptyque. After moisturizer, mag-face mist lang ako. After then is my lip balm ba? Try ko lang yung face ko. So, balik tayo. Noong kinasal na kami ni Tam, sunod-sunod na talaga siya. That maybe after 3 years together, nakasal na kami. Then, from Wellington, doon kami nakatira. Nag-move kami ng Hawke's Bay because we wanted a quieter life. And I've always known, no, na pag 27 ako, gusto ko talaga magsisettle down ako with kids. Or kids. And then, yung condition naman ni Tam is magkabahay muna bago mag-kids. Kids. So, trinay talaga namin. Every year, nag-join kami sa housing market. Pero, unlucky talaga kami. And then, it came to the point na turning 27 na ako. Sabi ko, Tam, I don't think kaya natin magka-house first. We don't wanna push a house for the sake of it. Like, hindi namin feel yung vibes ng house para lang makastart na kami ng family. So, ang nangyari, nag-Charlotte muna kami bago bahay. Noong nabuntis na ako, maselan din yung pagbuntis ko kasi may diabetes ako noon, gestational diabetes. And then, nagko-collapse ako by my 3rd trimester. So, nirarush ako palagi sa hospital. Afterwards, sabi nila, hindi nila alam anong nangyayari. So, parang nasa stress na si Tam noon. So, yun din yung one reason na quiet ako doon at that year. Nung nanganak na ako, cesarean section, nabaguhan din kami ni Tam sa buhay parent. Shock talaga siya sa system. Noon, yung buhay namin, very bachelorette. Like, na-shock kami sa sa first month ng pagdating ni Charlotte. Si Charlotte, oh my God, ang amazing niya ha. Nabuhan ako ng mirror. Amazing na amazing talaga si Charlotte, my God. Siya yung tipong anak na gusto mong magsunod ulit. Siya yung ganyan. Pero nung first week niya, natutulog lang siya palagi. Kami yung nalilito. Ko, ano ba to? Hindi naman ito yung sinasabi nila. Ay, may moisturizer pa dito. Then maybe sa second week na, oh my God, gumising na si Charlotte. Ayan na, nag-full blown na siya. Tapos may colic siya. Halos every time after ng milk ni Charlotte, umiiyak siya ng full on talaga na iyak. Like, 4 hours. So, nahihirapan talaga kami. Isa din yung reason na walang masyadong ganap. Wala akong video, ganun. Or post man lang kasi na-shock talaga kami. Na-discover namin, punta lang pala kami ng chiropractor, paayos si Charlotte. Kasi, mostly pala pag cesarean section, yung kids, especially si Charlotte kasi is through, nagamit sila ng ano bang tawag nun? Parang, hinilat nila si Charlotte using something. Kalimutan ko anong tawag. Forceps, ayan. Tapos sabi ng chiropractor na most of the time na yung bones nila
So, kaya pala si Charlotte, hindi ayaw niya ng tummy time. After first chiropractor session, my goodness, yung change niya. Tapos, ano din yung, nag-lift up din yung mood namin ni Tam kasi wala nang masyadong cry, wala nang masyadong unexplained things sa pag-parenting kasi para na siyang normal baby, hindi na siya umiiyak. Hindi, umiiyak man siya, pero gets namin yung iyak niya ba. Gutom na iyak, pagod na iyak. Yung colic na iyak, iba talaga siya, gang. Para talaga siyang full on talaga na, ay, hindi ko masabot ay. Tapos noon, everything was smooth sailing. Yung mga family overseas, sorry, yung foundation ko pala is Maybelline Fit Me, as always, shade 220 natural beige. So, nung 4 months siya, pumunta kami ng Bali kasi yung side ni Tam, gusto nila ma-meet si Charlotte, tsaka nag-retire din yung auntie niya. Pagkatapos nun, 5 months na siya. During that time, gusto din ng family ko sa Pinas ma-meet siya. So, ayan gang, nag-book na naman kami ng trip when she was 6 months. So, nung 6 months siya, alis na naman kami. Punta kaming Pinas. Na-meet niya yung, mommy and daddy ko. Tapos, yung kuya ko rin. And then, yung side din ng daddy. Si Uncle Mario, yung eldest ng mom ko. At yung best friend ko si Camille, sila Faith, yung ibang high school mate. Hindi man ako nagsabi, umuwi ako man. So, kung sino lang yung makita ko. Pero si Cams talaga, yung mga friends ko talaga na, sinabihan ko talaga sila. Pagkatapos nun, so doon kami for like 3 weeks. Yung Bali naman is 2 weeks. Akala namin yun na yun. Wala na. Ito na, mag-rest na tayo. Magsisave up na tayo. During that time, nung pagbalik namin ng Bali, may kasi unfortunately na may nakawatan. May, ano ba Tagalog niyan? Uy, nakawatan ba? Someone went inside our house ba? Like, ano man Tagalog? Di ko alam man basta may kawat ba? May kawatan sa bahay namin kasi may isang one night na in-invite ako ng workmates ko, ex-workmates ko noon, na may party daw, like parang goodbye party ata yun, farewell party ata yun ni Sarah Kinan. So, halagala naman ako kasi yun yung first time ko makaalis na ako like sa bahay walang Charlotte. Kasi si Tam noon, punta siya ng mga friends namin din. Magtambay siya while ako lalabas. Pag-uwi namin, nakita ko yung back door open. Nung pagpasok ko, my God, open yung fridge. Open lahat ng mga cabinet sa bahay, mga drawers, may mga kalat sa floor. So, na-confuse ako. Like, na-shock ako. Oh my God, ano nangyari? Tapos late siya nag-sink in ako. Oh my God, nalooban tayo. Tama ba yun? Basta may kawatan. Hala na, talaga, stressed ako, nagka-anxiety talaga ako. So, dinala ako ni Tam sa bahay ng mom niya. Ginising namin sila kasi I think mga midnight na yun. Pinakalma talaga ako ni mama. Stress na stress si Oka. Umalma ako, then doon kami nagstay for ilang days while nag-report kami sa police, nag-put kami ng mga security cameras and gone. Pero bear in mind, rental lang yun ha. So, parang talaga ako, nawiwirduhan na ako magstay doon kasi the fact na may ibang tao na alam yung inside ng house namin. Tapos hindi ko sila kilala. Naiik ako. So, yun yung parang naka-trigger sa akin na ay gusto ko umalis dito sa bahay na to. Yung landlord, sinabihan namin yung nangyari. Ni-refer niya kami sa insurance lady niya. Siya yung nag-ask na, may mortgage na ba kayo? Or may savings ba kayo? Ganun. Ni-refer niya kami ng isang mortgage advisor. And then, from then on, si Cam. Cam changed our life talaga. You guys can actually look for a house with this budget. Nasya kami ko, oh my goodness, we can definitely find a house. So, before sa Philippines trip, nagtingin-tingin kami ng mga bahay, may requirements kami ni Tam, especially na for Charlotte. Noon, iba yung gusto namin. Ngayon, umiba siya kasi may anak na, diba? Maybe a week or 2 weeks before sa flight namin ng Philippines, nakita namin tong house na to. An acre siya, tapos may house na move nilagay dito at nag-build sila ng garage. Nung nakita namin, yung eyes talaga namin ni Tam nag-lock. Oh my God, I think this is it. Although weird yung layout ng bahay. Papakita ko na separate video, mag-house tour ako. Mag-chika na lang ako, hindi na ako mag-makeup. So yun, nung first talaga namin nakita ko, oh my God, Tam, ito talaga. Ito na talaga, bet ko na talaga to, Tam. At first, parang kami like, bigyan natin ng ilang days. Ayaw namin ng padali-dali. Nung sinend namin yung listing sa mortgage advisor, sabi niya, kaya yan, ganun. So, after nun, nag-offer kami, natanggap siya. All of this happened nung nasa Pinas kami. Ang stress namin, yung mga paperworks and everything, sa Pinas yun nangyari, gang. So, nung nakuha na namin yung bahay, pagbalik namin galing ng Pilipinas, nag-sign kami ng papers, diretso agad, nag-move kami.
ng mga gamit and everything. Ang sayang kasi I really wanted to vlog it as well. Sabi ko talaga, ang gandang content nito. Pero my God, ang hirap pag-parent talaga. Tapos kailangan pa namin linisin yung house. So, hindi ko talaga siya kinaya. I posted naman a vlog about little clips. Yun na yun. Yun yung last video ko. After na doon, nagsettle na kami dito. Nagpasko and all. Around February this year, tumawag yung parents niya at sinabi, hindi daw maganda yung health ng mama and papa ng side ng papa ni Tam. So, gusto nila magpunta kami ng UK. Tapos sabi ko, my God, hala namin, yun na yung rest namin na hinihintay na makapag-save up kami. Wala, gang. Walang pahinga. Ayan na naman, nagsisave na naman kami for another travel. So, nangyari yun, lately lang yung UK, which is July. So, the entire month of July, andun kami to meet up with yung mga people na hindi nakapunta sa Bali. Kasi yun yung reason na nag-Bali kami to meet up halfway sa kanila. So, yung mga hindi namin na-meet namin sila doon. Pagkatapos ng UK, andito na kami. So, hopefully, ito na talaga, makapag-consistent na ako ng mag-vlog. What I'm hoping is I can post like house tour, a day in my life. Nag-quit ako ng job ko when Charlotte turned 1 kasi doon ko na-realize I really wanted to take care of her. Mutual decision namin ni Tam yun na we want to be talaga hands-on with her. Gusto namin, i-give namin yung as best as we could. Like, sabi namin ni Tam, if kaya financially, and when I say kaya financially, if makakain tayo 3 times a day, may pangbayad tayo sa bahay, may panggasolina tayo, may konting, if may emergency konti, if yan kaya, kahit walang shopping, kahit walang punta ng date, kahit wala dun, okay lang. If kaya yun, okay, go ako nun. Yun yung condition ko. Tinestingan namin siya nung may maternity paid leave pa. Bayad pa ako. Ginawa namin, tinago namin yung side ng sweldo ko para ma-live namin yung life na sweldo lang ni Tam. Ikinaya namin, besh. Pero oh my God, hindi din siya ganun kadali, ha? My goodness. Parang may times talaga, sabi ko talaga, kaya ba ito talaga to? Parang undepressed naman ang buhay. Pero, pag tinitingnan mo kasi yung anak mo ba, tapos, talaga siya ba? Like, deserving talaga siya. Why not coconut, diba? So, ayun, nag-quit ako, tapos full on ko binabantayan si Charlotte, luto everything sa bahay. And then, yung beautiful kasi na setup namin is work from home si Tam. So, hindi siya masyadong stressful para sa akin because nandito siya sa bahay. So, if may mga times na talaga mag-give up na talaga, okay lang. Kahit matulog pa ako ng maybe extra 1 hour, okay lang, kasi andyan si Tam. Ang saya ko talaga ay na-supportive na si Tam nito. Para na akong legit, diba, may mic pa ako, oh. Ito magtupak talaga siya. Either may times na grabe siya ka-harsh or may times din na parang siyang parang walay. So, yun na nga. Yung nangyari sa buhay ko, dating, wedding, pregnancy, and then may bahay na, and then no work, stay-at-home mom. So, ang laki kaya nun ha, after 5 years pa, parang every year may ganap talaga sa buhay ko. On top of those, may mga happenings din sa personal lives ko talaga na naka-affect talaga siya sa mental health ko. So parang nagka-crisis talaga ako na hindi ko na alam anong gagawin ko sa buhay. Buti na lang may husband talaga na supportado talaga ako ay. Very so often na iisip ko talaga siya na, ay Tam, gusto ko pa talaga mag-video, pero darating yung time na may ang dami kong video sa cellphone ko na tinatry ko, tapos feel ko talaga may ADHD ako ay. Kasi hindi ko talaga siya natatapos. So hopefully sa channel ko nito, magsho-show ako ng current life ko, mga future plans namin, like mga gardening, mga renovation. O also hilig din ako ngayon mag-ukay. May mga contents din ako na ukay-ukay dito. Sad reality of eyeliners. They're never even, I swear. Then after that, lagay ako ng eyeliner. Hindi siya full, nilagay ko. Halfway lang. Goal ko na marunong ako mag-contour ng nose kasi yung nose ko ba, para siyang, may nose naman ako, no? Hindi lang ako marunong mag-contour. You know what I'm saying? Ang Tagalog ko ba, ang weird kasi may bisdak na accent. Yung mga friends ko ngayon, yung new friends ko dito man, mga Bisaya. So, noon, yung mga previous vlog ko, okay pa siya kasi may mga actual Tagalog ako na nakakausap. So, napapractice ko talaga yung Tagalog ko. Hala, ngayon, wala naman, uy. May isa naman si Gemma, pero nakakaintindi man siya ng Bisaya. So, sometimes nag-usap na ako ng Bisaya. Yung lips, nagli-lip liner ako, nagli-lipstick, and then nagli-cheek tint sa gitna. Parang all lipstick siya.
gusto ko pa rin yung parang lips din siya. Like, true lips. Like, hindi ko alam. Mag-gets, tingnan nyo na lang. So, nilagyan ko siya sa gitna lang ha. Sa loob lang ba? Alam yung sinasabi ko or hindi. So, ayan na. Ito na siya, yung makeup ko. Okay na. Hopefully, mag-leave kayo ng comment ng mga ideas para may magawa naman ako ng video. But yeah, thank you so much for watching. Hopefully, follow nyo ako sa Instagram kasi mag-try din ako mag-active doon. See you in my next video. Thank you.